Sa provincial road ng San Rafael sa Bulacan, bumabagsak ang malakas na ulan. Ang kalsada'y halos hindi makita sa kapal ng ambon. Isang itim na SUV ang dumaan ng mabilis bandang 3:00 ng madaling araw sa isang matarik na kurbada. Biglang kumawala ang kontrol ng manibela. Umikot ang sasakyan, tumama sa konkretong bakod at bumulusok sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, natagpuan nilang wala ng buhay si Mateo Santos, 47 taong gulang. Sinubukan siyang i-revive, pero huli na ang lahat. Si Mateo ay senior manager sa isang institusyong pampautang. May anak siyang si Ana mula sa unang asawa na pumanaw noong 2009. Paglipas ng panahon, muling nagkaroon ng pag-ibig si Mateo at nakilala ang isang mas batang babae. Si Rosa, nagpakasal sila matapos ang 2 taon at tila masaya ang bagong buhay na kanilang binuo. Araw ng aksidente, mula si Mateo sa isang meeting at mag-isang bumiyahe sa ulat. Mabilis ang takbo, madulas ang kalsada. Sa unang tingin, isang ordinaryong trahedya. Pero isang linggo matapos ang burol, nagsimulang magduda ang kapatid niyang si Daniel. Nakipag-ugnayan sa kanya ang isang rescuer na mekaniko rin. May nakita raw itong kakaiba sa preno. Tila may sinadyang galawin. Nang tingnan ni Daniel ang dashcam, napansin niyang wala ang mga lumang recording, parang may binura. At may isa pang detalye, ang family driver na si Ben, matagal na raw nakikitang malapit kay Rosa at hindi normal na mag-amo ang kilos nilang dalawa. Dinala ni Daniel ang sasakyan sa forensic team. Doon na-recover ang pira-pirasong video. 2 araw bago ang aksidente, si Ben mismo ang nakuhanan ng pagkalikot sa ilalim ng hood. May nakuhang CCTV mula sa isang auto parts shop. Nandun si Ben, bumibili ng brake fluid at fitting na hindi karaniwang kinakailangan. Kinumpirma ng tindero, siya raw ang customer. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang isang nakagugulat na pattern. Sa surveillance, nakita ang madalas na pagtatagpo ni na Rosa at Ben sa isang maliit na apartment. Minsan ay madaling araw, minsan ay tanghali, laging patago. Nang kunik-kuniktahin ang ebidensya, unti-unting nahubaran ang katotohanan. Hindi aksidente ang nangyari. Mula sa cellphone ni Ben at Rosa, lumabas ang mga mensaheng puno ng pagtataksil. May pag-uusap tungkol sa pera, schedule ng biyahe, at kung paano maiiwasan ang hinala ni Mateo. May mga litrato pa ang 2 taksil sa mga resort sa Batangas at Quezon. Habang si Mateo ay nasa trabaho, nadiskubre rin ang malalaking bank transfer mula sa account ni Mateo papunta sa isang dating account ni Rosa. Ilang araw bago ang insidente, lalo pang tumibay ang motibo, pera at kalayaan. Nang maisampa ang kaso, agad silang inaresto. Sa korte, sunod-sunod ipinakita ng prosekusyon ang dashcam clip, CCTV, mga text at bank records. Tahimik na nakaupo sa likod si Ana. Hawak ang isang lumang larawan ng kanyang ama. Pagkaraan ng halos 1 taon ng paglilitis, dumating ang hatol. Noong Hunyo 2015, idineklarang guilty sina Rosa at Ben sa kasong parricide at murder. May matibay na premeditation at conspiracy. Ipinasa ng korte sa anak na si Ana ang lahat ng karapatang pampinansyal at insurance ng kanyang ama. Sa labas ng hukuman, tahimik sina Daniel at Ana. Hindi ito tagumpay na may galak, kundi katahimikang may bigat. Ngunit muling nagbigay diin sa isang mahalagang aral. Ang kasinungalingang itinago sa dilim, sa oras na tawagin ng katotohanan, ay laging lumalabas sa liwanag.